Ang noon ay dagat, ngayon ay ganito na kaganda. Isang lugar dito sa Pasay na ngayon ay unti-unti nang umuunlad. Sabi nga ng marami, mala Singapore vibes nga raw kapag ikay namasyal dito. At ang masakit sa mata na mga spaghetti wires dito ay hindi uso. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kababayan? Pa-like, share and subscribe naman po ng bidyong ito. At relax lang kayo dyan. Ako ang bahalang mamasyal sa inyo. Alright guys, magandang hapon ulit sa ating lahat. At mag-update tayo dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Alam nyo ba na itong dinadaanan natin na to, dito sa may bahagi ng CCP complex na to, is isa rin tong karagatan dati. So ibig sabihin ay reklamasyon din po ito. Ito nasa kanan natin yung Folk Arts Theater. Pero wala na to, no? Hindi na siya nag-ooperate, sarado na. I-tour ko lang kayo rito bago tayo pumunta dun sa may Mall of Asia. Ayan. So itong bahagi na to dati ay karagatan din at na-reclaim. So dito tayo sa may Palisok, Paseo Palisok. So sa mga siklista, alam ko familiar kayo rito sa lugar na to. Grabe, napakainit. So mula dito matatanaw na rin natin yung ginagawang reklamasyon. Kasi nga yung dating pasyalan dito na Palisok Circle ay tinibag na rin at nawala na. Yan, tanaw na tanaw natin ngayon dito itong reklamasyon sa harapan natin. Makapal yung tambak ng buhangin ngayon dito. Yan, tanaw din natin dito yung skyscrapers, no? Yung mga gusali dito sa Roas Boulevard. Masarap dito kapag kahapon kasi sarap ng hangin, tapos yung sunset, tapos yung view ng dagat ay maganda. Marami nagsasabi na mabaho pa rin daw yung amoy ng dagat, ay doon po kayo nagkakamali, no? Malayong malayo na sa dati, napaka fresh na. And dito pala yung Coconut Palace sa kanan natin na ipinatayo ni dating First Lady Madam Imelda Marcos, na nanay ng ating kasalukuyang presidente Bongbong Marcos Jr. Ayan, alam ko yung iba nakakadaan na dito, nakakapamasyal na. Kaya pakita ko lang ulit sa inyo itong bahagi na to ng sa may PICC CCP complex. Ayan, ito yung daan na mas malapit kung pupunta ka ng Mall of Asia. Alright guys, so yan, nandito na tayo sa may SM by the Bay Seaside. Bawal nga palang magbike dito, no, sa bahaging to. So kapag nakita ka ng gwardiya na nagbibisikleta ka, sisitahin ka, kaya inaakay namin. Okay, so yan, pakita ko lang sa inyo. At grabe, napakainit. Okay, dito lang tayo. So tara, tirik-tirik ang araw. Oras natin 3:41. Okay, so dito kayo makakakita ng pinakamalapit na reklamasyong ginagawa. Katulad nito, Island A. Pakita, zoom natin. Ayan. So sa ngayon kita natin wala masyadong mga nagbubuhos ng buhangin, no? Pero ito mga mukhang bagong buhos lang to ng buhangin eh. Kaya tsaka dito dito naman sa Island B, ito gumagamit sila ng cutting suction dredger, ayan, no? Ito para magbuhos ang buhangin na kinukuha nila sa katulad nito na maraming tambak. Dito naman, ayan, ito naman yung Island Sea. So malapad na rin. Hindi ko alam kung ito ba ay ididikit dito
no, sa part na to ng Mall of Asia Seaside. Dito sa kinatatayuan natin, mapapansin niyo hanggang doon lang yung kanilang tambak, tapos merong parang kanal dito, no, or nagtira na sila ng space para siguro daanan ng mga barko, bangka, ganyan. Ayan, so pansin natin mula dun hanggang dito, so malapad na, no, hindi na siya yung katulad excuse me, hindi na siya yung katulad ng mga ganyan na parang bagong buo sa buhangin. So napansin natin na pinatag na siya. Ayan, oh. Ito pa, ayan, oh. Kita niyo patag na, di ba? Okay. So soon kalaunan kapag tuloy-tuloy na yung pag ano dito, lalawak na yan. Kasi nasa 160 hectares, no, or 150 hectares yung lawak nitong Island C. Island B ganun din, at Island A 60 hectares lang. So yun, sa ngayon wala tayong nakikita mga gumagawa. Ayan. Ayan. Diba, no? Okay, so ano bang gusto kong sabihin, na dito nga itatayo, no, nakasaad dun sa concept nila na plan, no, na dito nila ilalagay, no, or itatayo yung cruise ship international terminal. Ayan, so sa bahaging to ng reklamasyon to kapag natapos na. So abangan natin yan. Mamamasyal kayo rito sa may seaside na makikita nyo yung view ng mga cruise ship na naglalakihan sa bahaging ito. So abangan natin yan, di ba? Okay. So kung hindi nila idudugsong yung reklamasyon dito, maganda, no? At least kahit pa paano magkakaroon pa rin ng view yung mga tao rito. Yun nga lang, kapag natayuan na yun ng mga gusali, yung malawak na bahagi ng Manila Bay, hindi na natin makikita. And yung sunset, no, yung paglubog ng araw. So on the other view na siya makikita dito sa mga bagong itatayong establishment kapag nailagay na, no, pagka natayuan na itong mga reklamasyon dito. Okay, so yun, update natin lang ngayon dito para magkaroon po ng kaalaman din ng lahat, no, about nga dito sa ginagawang reklamasyon dito. Siguro matagal pa po ang aabutin ng reklamasyon na to. Siguro sa susunod na presidente natin makikita yung pinakang resulta rito, no? Kaya abangan natin sa susunod na administrasyon. So ilang pangulo pa ang aabutan nito. So abangan natin, no, mga kababayan. Ganda ng mga nyog. Abe, lakas ang hangin. Buti na lang mga kababayan na kahit na sobrang tirik ng hangin, napakalakas naman ng sobrang tirik ng hangin, sobrang tirik ng araw, malakas naman yung hangin. Gustong gusto ko talaga yung grabe. Marami din ang talagang natutuwa at gustong gusto tong lugar na to. Tsaka sa lugar na to, malapit na sa dagat, mahangin, hindi pa matraffic. Wala pa masyadong mga sasakyan na dumadaan dito. No, kita nyo naman mga gusali, oh. Alorica, Amazon, dito rin yung office nila. Ito ata yung pinakang main building nila. Tapos ito pa yung ito, ganda na rin ang gusali na to, oh. Kita nyo? Yan. Ito saka i-compare natin doon sa ibang city, sa ibang yun nga, well-developed area dito sa Metro Manila tulad ng BGC, Makati, Ayala at iba pa. Talagang mas preferred dito, maganda sa part na to ng Pasay.
napaka fresh ang hangin paglabas mo pa lang. Eh kung meron kang terrace or veranda, mas maganda, mas mafe-feel mo yung fresh air. Ito 4 Ecom naman tong isa. Ayan, ito yung kapag ka dinaretso natin yung globe, no, sa Mall of Asia. Paikot-ikot lang naman din dito.